ang sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat at alipin, magtapat ka. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalahin kita. Ang idea dyan, your labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, kahit maliit na ginagawa, magtapat ka. Hindi yan palakihan ng ginagawa. Yan ay patapatan sa ginagawa. Ano po, ang para sa patak na tubig, mas maganda yung kahit gapatak pero tuloy-tuloy, nakakaukayo ng lupa o bato. Pero yung bigla, pero wala na rin habang panahon, wala yon. Kahit maliit na bagay, pag ginagawa palagi, may impact yan. So ang ating pag-uusapan, God is able to mark you. That speaks about reward. Kaya ka ng Diyos gantimpalaan. Amen? Okay. Palakpakan muna natin ating mga bisita. Amen. Salamat sa Diyos. Para tayong may anniversary uli. Di ba kayo natutuwa niyan? So, salamat sa inyong mga bisita, sa aking mga pamangkin, sa aking kapatid, sa lahat ng mga nag-invite at nagpaanyaya, pagpalain kayo ng Panginoon. Ako, ang ganda nawit, naalala niyo pa, hindi natin nasaksihan lahat ng mirakulo sa panahon ng Panginoon. Pero alam niyo ba, ang pinakadakilang mirakulo talaga ay ang kaligtasan. Anong mirakulo doon? Alam niyo mga kapatid, yung ikaw ngayon ay mahilig na sa Biblia at nagagalak dyan, mirakulo yan. Bakit? Wala naman tayong pakialam dati sa Bible. Ang salita ng Diyos ayaw natin. Kaya tayo hindi sa Diyos dati. Sabi ng Bible, ang sa Diyos ay naikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi ninyo dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Kaya huwag kayong maniwalang lahat ng tao ay sa Diyos. At mirakulong ikaw ngayon ay masaya sa salita ng Diyos. Kahit nasasaktan. Kahit nare-rebuke. Masaya pa rin. Amen? Mirakulo yun. Mirakulo ngayon, nahilig ka sa simbahan. Dati naman ayaw mo yan. Ang gusto mo ay sabungan. Ang gusto mo ay sugalan. Ang gusto mo ay lakwatsahan. Pero what a miracle that every Sunday you are excited to be here. Tama? Dati, madamo tayo pagka sa usaping pagbibigay. Ngayon wala, hindi wala, magbibigay pa. What a miracle. Nakakaunti na nga nasa iyo, ibibigay mo pa sa Panginoon. What a miracle. Amen. By nature, we are selfish. But how gracious our God is dahil tayo po'y binago. Amen. Ang nakay-Kristo'y bagong nilalang. Okay, so miracle po yan. Ngayon, ang ating pag-uusapan mga kapatid ay nandito nga po yung cover kasi at ito'y tinatawag na Olivet Discourse. Pag sinabing Olivet Discourse, ito yung tagpo ng Panginoong Hesus ay nangaral sa mangyayari sa huling panahon. With tawag dito, good sequences. Chapter 24, I believe with all my heart. Naging guro din naman tayo sa Bible School ng matagal-tagal. Ang aking ginagamit na aklat ay yung kay Pentecost. Siya ay Baptist, pero ang kanyang pangalan ay Pentecost. Para sa Pastor Franklin, siya ay Baptist, pero ang kanyang apelyido ay Katekista. Kaya, hindi sa pangalan, hindi rin sa apelyido. Yung ating naging speaker, Franklin Katekista, pero siya po ay Baptist. Yung author ng aking binabasa, tinuro, Things to Come, authored by Pentecost. Siya yung magaling mag-expound about future, things to come. At siya naniniwala sa pre-trib. Anong idea ng pre-trib? Bago magkaroon ng 7 years tribulation, mararapture muna. Amen? At tayo naniniwala dyan, hindi tayo papasok sa 7 taong kapighatian. Bakit? Ang church, katawan ni Kristo at siyang ulo. Masakit sa ulo na magdurusa ng 7 taon ang kanyang katawan. Hindi pwede.
At ang iglesia ay kanyang pakakasalan. Masama ang lasa ng Panginoon, yung kanyang kasintahan, magdurusa ng 7 taon. Kaya, aagawin muna bago pumasok ang 7 years tribulation. At ang usapin pong yan, nasa Matthew chapter 24. Kaya pagdating ng chapter 25, mapapansin natin dito yung 10 virgins. Diba? Ano? Ang 5 ay may langis. Ang iba ay naubusan. Hindi ho yung church. Yun ay Israel during tribulation. Kaya minsan, kailangan natin yung contextual analysis. Hindi pwedeng gamitin yung 10 virgins sa church. Kasi alam niyo po, sa rapture, kukunin ang mga Kristiyano. Sa tribulation, ang kukunin ay mga unbeliever. Dadalhin sa bottomless pit. Ang may iwan ay mga saints. Papasok sa 1,000 years reign of Christ. Kaya mapapansin din natin dito, talents ang binanggit, hindi spiritual gift. Pinag-usapan natin yung spiritual gift ng Sunday. That pertains to the church. Pero ang talents, sa Hudyo. Pero sensitive parable, hindi ko tayo nagbibuild ng doctrine sa parable, pero application. And when it comes to application, very broad ang application ng parable. But we cannot base the right doctrine on parable. Yan po ang amin na pag-aralan sa Bible School. Amen? Kaya ang Luke 16 hindi parable. Ang Luke 16 ay hindi parable. May impyerno talaga. May impyerno talaga. Actually, ang binanggit doon, Hades pa lang. Ibig sabihin, pansamantalang pahirapan. Kaya doon sa Revelation chapter 20, at ang Hades ay ibinugso sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, hirap na ang mga tao nasa Hades. Ang malupit niyan, dadalhin pa sa Gehenna, yung tinatawag na lake of fire. Nandun yung uod na hindi namamatay, nandun yung apoy na hindi namamatay, at nandun yung pusikit ng kadiliman. At alam niyo ba, doon ang pagtangis ng ngipin. Alam niyo ba, ganito po yan. Sa lake of fire, na sinatawag ay Gehenna, hindi ho totoo yung sinabi niyang pagdating ng tao doon sa impyerno ay sasabihin, Panginoon, patawarin niyo ako kung ako ay alam ko ang pupunta dito, hindi ako nagagano. No. Ay mga idea sa pag-aaral mga gnashing of teeth, ang lahat na sa Gehenna ay aangal, galit na galit sa Diyos. Hindi, hell is not such a place of remorse, but fury. Okay. Amen. Ngayon, dahil nasa context tayo ng Olivet Discourse, at ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa na isang may-ari ng ubusan, ng isang tawag dyan, ang tawag dyan sa, sabi ng, sabi po dito kay chapter 25, for the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servants. So, isang taong may mga alipin at umalis at binilin at binigyan. Habang siya bago siya umalis, binigyan na yan ng talento ang kanyang mga alipin. Parabola ito, ang iba'y binigyan ng 5, ang iba'y binigyan ng 2, 2 mata, napikit na. At isang talento. Ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon ay bumalik. At buong tikas na humarap yung may 5 talento, Panginoon. Yung 5 talentong yung binigay mo sa akin, ito, tumubo ng 5. Ang sabi ng Panginoon, ikaw na mabuti at tapat na alipin, mabuti ang iyong ginawa, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Ganyan yung 2 talento. Yun po ang konteksto niyan. Ito, Panginoon, ang 2 talento. Tumubo pa ng 2.
Sabi, well done, my good and faithful servant. Nagtapat ka sa maliit, pamamalain ka ng Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Meron namang isa doon, iisa-isa na. Itinago pa. Ikaw na tamad at masamang alipin. Alisin sa kanya ang talento. Sapagat ang mayroon, pati na sa kanya, ay aalisin pa. Ang wala, pati na sa kanya, ay aalisin pa. Pero mapapansin natin doon sa last portion ng talata, bakit ganito ang sabi? Verse 31. Kaya ito ay very broad ang application. Hindi ito nakakoncise lang sa pwedeng i-apply sa church. Applicable din dito sa unbeliever. Kasi unbeliever ito eh. Verse 31. Tingnan po ang verse 31. I'm sorry, hindi 31. Verse 30. Verse 30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Hindi tayo niniwala na ang church, ang bawat individual na Kristiyano ay ahatulan pang papunta ng impyerno. Kaya ito'y parable eh. May broad application. Pwedeng lahat tayo haharap sa hukuman, pagka Kristiyano, reward. Pag unbeliever, punishment. There are two kinds of judgment of Christ. Yung Bema and Great White Throne. Ano yung Bema? Ito'y hukuman ng mga ligtas. Ang pinag-uusapan dito hindi parusahan, kundi gantimpalaan. Kaya nakakaawa yung nagsasabing Kristiyano, pero walang pakialam sa gawain. Mahihita mo yan isang araw. Alam nga na may ikipagpalain, nagpapabaya ka ngayon. God is a God of just. Ha? Kung anong itanim mo, yun ang iyong aanihin. Nagtanim ka ng walang pakialam sa gawain, don't expect to be rewarded someday. Ngayon, kung hindi ka ligtas, impyerno ang pupuntahan mo. Sapagkat walang ginagawa ang tao na hindi pagbabayaran. Are you with me? Kaya nakakatakot mga kapatid. Hindi yung pagbaliwala natin sa Bible ay nauuwi nga sa wala ang Bible. No. Amen? Isang araw, pumunta kami dyan, tina Pastor Melmark, noong linggo, kaya wala kami dito. Tinanong ko dito kung naulang malakas, kasi doon parang bagyo. Ang lakas. May hangin. Kaya nag-chat, "Hoy, gising. Gising." Amen? Wala ka pang alam para hindi makinig. Are you with me? Okay. So, ganito yan. Nag-chat ako, malakas bang ulan dyan? Hindi, Pastor, mainit pa. Ibig sabihin, kahit na andito ay pa-relax-relax. Okay lang, pero hindi mo may alis na sa ibang lugar, talaga ang lakas pala ng ulan. Mga kapatid, pwede ang dami mo napapainggang salita ng Diyos. Huwag kang relax. Dahil time will come, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay hindi maaari, hindi mangyayari. Ang sabi ng Bible, mawawala ang langit at lupa, pero ang Diyos, kanyang salita ay hindi mawawala. Magampang mawala ang langit at ang lupa kaysa tuldok at kwit ng kanyang mga salita. Anong sabihin ng Diyos? Magkaroon ng lupa? Nagkalupa. Magkaroon ng tubig? Nagkaroon ng tubig. Magkaroon ng liwanag? Nagkaroon ng liwanag. Kaya pag sinabi ng Diyos, haharap ka sa hukuman, hindi maaaring hindi. Gumaling ka ng pag-iwas ngayon. Hindi ka talaga makakaiwas. What we sow shall also you reap. Kaya magandang tayo pagdating ng panahon, tayo rin at ikaw. Ikaw rin at ako pagdating ng panahon. Haharap tayo. Kumusta ang ating buhay? Kamatayan nga, hindi natin maiwasan. Kung paanong itinakda sa tao mamatay na minsan. At pagkatapos nito'y paghuhukom. Hindi natatapos ang buhay sa kamatayan. May hukuman. Kapag hindi ka ligtas, haharap ka sa Great White Throne. Ang iyong pangalan wala sa aklat ng buhay at ikaw ay dadalhin sa impyerno at pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pero kung ikaw ay may ligtas,
be sure that you serve to your Savior. Amen? Hindi lugi ang paglilingkod. Yun yung pag-upo ngayon dyan, hindi lugi. Ako lang naman ang parang lugi. Ano? Dahil pagka ganyan nakikita ko sa inyo, parang lugi ang aking imik eh. Oy, gising! Ang linggo, pinaghahandaan talaga yan. That ye present your body a living sacrifice. Hindi patay na paglilingkod. Mahiya tayo sa Diyos. Bakit pagka sa bagay na pang lupa, siglang-sigla mo, pag sa Diyos, patulog-tulog ka lang. Mahiya ka sa kalis mo. Are you with me? Amen? Nahahalata tayo dyan eh. Ano kahit may crown yung yung pag nakikinig ay gising? Siguro gintong mata. Pinaghahandaan ang paglilingkod sa Panginoon. Okay. Una. 3 puntos lang ito, mga kapatid. Nagsasanay na ako ng 3 puntos na tigda 20 subpoints. Okay. Una, the time of rewarding. The time of rewarding. Kasi basahin po ulit natin ang verse 14 hanggang 19. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin. Doon pa lang, alipin tayo eh. Dapat ang alipin, naglilingkod talaga. At ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ay mga kapatid, hindi tayo ang owner. Tatandaan ninyo. Tayo katiwala lamang. Kaya wag tayong maging katiwaldas. Kaya may iniwalang tayo katiwala lamang. At isang araw isusulit natin yan. Nako. Verse 16. Verse 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Hindi ko alam kung ilan na napabigay sa iyo. Pastor nga yata'y 10 eh. Ang idea lang, ang Diyos may binigay sa ating kakayahan. Amen? Hindi yan atin. Ipinagkatiwala lang yan. Brother Rani, ang galing mo sa kuryente, hindi iyo yan. Pag iniyo yan, siya ka. Makukuryente ka na naman. Ano? Ang bahay mo, salamat sa Diyos. Pero hindi rin yan iyo. Ang buhay mo, salamat sa Diyos. Pero hindi rin yan atin. Lahat ay ipinagkatiwala lamang. Kaya wag ho tayong paghiningan ng Diyos nasasaktan. Bakit? Kahit nga ang buhay mo, ibigay mo, wala kang ibinigay sa Diyos. Bakit? Kanya yan. Naniniwala ba ka sa Bible? Kung naniniwala ka sa Bible, so, wag kuripot. Pag sa sarili ubos-ubos, paano pag sa gawain ng Diyos? Ano ba? Kapag ikip ang sarili ubos-ubos at sa gawain ng Diyos ay saksa ka ng kuripot, nagpapayabang ka lang. Ay, kita mo naman ako. Ay, kita mo naman ako. So what? Iiwanan mo yan sa iyong libingan isang araw. Dumating kang walang dala. Aalis kang walang dala. Huwag kang bato sa gawain ng Panginoon. Kung mananampalataya ka talaga. Amen. Kaya mahiniwalang tayo aliping pinagkatiwalaan lamang ng 5 talento, 2 talento, 1 talento. Verse 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yung maon, at ipinanganakal niya ang mga iyon. At siya'y nakinabang ng 5 talento. Nasa niyo ang kinahabang? Verse 17.
Sa gindig paraan, ang tumanggap ng dalawa. Wala ba tayong nalampasan talata? Okay. Nakinabang dalawa pa. And then, verse 18. Sabi nga, binabasa. Tama. Malapit ako. Datapot ang tumanggap ng isa ay humbukay sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Huwag mo itatago sa Panginoon. Uy! Tama ang magsubli. Pero huwag mo naman isusubli yun sa Panginoon. Tama ang magkaroon ng tibyo. Pero huwag mo ititibyo sa Panginoon. Uy! Tama ang may TM, pero huwag mo ilalagay doon ang tithes mo. Huwag mong ilalagay doon ang offering mo. Huwag mong ilalagay doon ang first fruits mo. Bakit? Hindi yan iyo. Kung naniniwala ka sa Bible. Ang hirap niya, naniniwala ka sa Bible, saksakan ng damot mo. Hindi bagay naniniwala sa Bible, di nagbibigay. Amen. Amen. Pagdating ng verse 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon. Take note, ito nga na-expansionin. Pagkatapos nga ng mahabang panahon. The time of rewarding. Mga kapatid, buhat nang umakyat si Kristo sa langit at nangakong babalik, mahaba ng panahon. Amen? Amen. Nagbigay siya ng parabola. Nagbigay siya ng 5 talento. Nagbigay siya ng 2 talento. Nagbigay siya ng 1 talento. Umalis siya. At mahabang panahon, siya'y bumalik. Mga kapatid, nung umalis si Kristo, buhat ngayon ay napakahaba ng panahon. Kaya any moment, pwede na siyang bumalik. Ang tanong, kumusta ang 5 talento mo? Kumusta ang 2 talento mo? Kumusta 1 talento mo? Yung ang kakayahang makinig lang, hindi mo maibigay sa Diyos, yung pakayang buhay mo. Are you with me? Time will come. Magsusulit tayo. Hindi maaari, hindi. Sapagkat wala siyang sinabing hindi mababali. Sige, magpakalamyarda ka. Sige, baliwalain mo yan. Hindi na babaliwala ang katotohanan sa pamagitan ng iyong pagbaliwala. Sa panahon ni Noe, nangaral si Noe. Maraming bumaliwala. Pero hindi nangangahulugan na hindi bumaha. Bumaha pa rin. Kristyano, wag nawang maalis sa iyong isip. Nasa SM ka lang para wala ng dilubyong mangyayari. Sumahod ka lang ng kinsenas. Parang wala ng dilubyong mangyayari. Huwag sanang matakluban ng kasayahang panglupa ang katotohanan ng isang araw babalik ang Panginoon. Minsan sa dami ng okasyong panglupa, natatabunan na ang salita ng Diyos. Sa'yo lang natatabunan. Pero sabi, pagkatapos nga ng mahabang panahon, tingnan niyo pang John chapter 14. Verse 1 hanggang 3. Are you with me? Ganong katagal na yun? Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Kayo pinagsisampalataya talaga sa Diyos. Aba, huwag mong pabayaan ang ipinagkatiwala sa iyo. Dahil siya babalik. Amen? Sa mga nasa choir, ipaglaban niyo ang ministry ng choir. Hindi biro ang pag-awit sa Panginoon. Gagantimpalaan ka, at least wala nang sintonadong boses. Dito, pinagtsatsagaan ka. Doon, at least, glorified voice. Glorified voices. Sabi ni Pablo, walang ginagawa sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan. Sa mga nasa cooking ministry, palakpakan natin sila. At least, bibigyan kanila ng tolyasing ginto. Sa mga usher, sa mga driver, bibigyan kanila ng diesel na ginto. All our
labor done for the Lord's glory, indeed is not in vain. Huwag magalimihanan niyo po. Magsampalataya kayo. Kaya pinananampalataya pa. Kaya pinaniniwala sa salita talaga ng Diyos. Sa totoo na mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang lamang sa naniniwala. May talab lang ang salita ng Diyos sa naniniwala. Pero kapag hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wala effect yan. At kahit sabihin mong, Pastor, naniniwala ako. Pero kung wala itong epekto, hindi ka pa rin naniniwala. Dahil para masabing ikay naniniwala, may talab ang kanyang mga salita. Amen. Magsampalataya kayo sa Diyos. Magsampalataya kayo sa akin. Verse 2. Para kay Toto yan. Pwede na dyan nga yung pinakamagandang asawa. May hihingi ng tubig. Tingnan ha, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Wow! Lahat ng anak ng Diyos papuntang langit. Amen? Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya pala umakyat ang Panginoon sa langit, na iniwanan niya ang kanyang mga alagad. Siya kayo pupunta sa langit. Pagpunta ko doon, ipaghahanda ko kayo ng tahanan, mansion over the hilltop, kahit nakubo ang aming tahanan. Yun ang Tagalog noon. At pag kayo na ipaghanda na, muli akong babalik. Sabi mo ng verse 3. Tingnan ha? At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Si Kristo ba'y tiyak na umakyat ng langit? At si Kristo ba'y tiyak na babalik? Huwag mong pabayaan ng 5 talento. Babalik at babalik siya. Amen? Sana pagbalik niya, talagang ikaw ay sa Kanya. Huwag kang umasa ng reward kung hindi ka pa niya anak. Magsisi ka muna at manampalataya. Ngayon, sabi, kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Matagal na hubang panahon yon? Na siya umakyat? Matagal na ho ba yun? Sa sapantahan ng pag-aaral, almost 2,000 years ago. Mahaba na ho bang panahon? Mahaba na ho bang panahon? Ano sabi nating teksto? Sabi kanina sa ating teksto? Verse 19. Ba't nawawala itong text? Napapahid yata. Ano sabi diyan? After a long time. Diyan, pagkatapos nga ng mahabang panahon. Pag naipaganda ko kayo, gano'ng katagal na yun? Matagal na yun. Ibig sabihin, after a long time, malapit na siyang bumalik. Kaya mga workers, huwag na kayong magkukwit. Malapit na siyang bumalik. After a long time. Hindi maiksi na panahon nung siya umakyat sa usaping siya muling babalik. Hindi na maiksing panahon yun. Naniniwala ho ba kayo doon? Ngayon, kung hindi ka pa sa Panginoon, matakot ka sa kanyang pagbabalik. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. Sa Acts, tingnan po natin yung Acts, chapter 1:9 hanggang 11. Acts 1:9 hanggang 11. Pakibasa nga ng lahat para matulungan nyo ako. Verse 9 hanggang 11, basa. Sabi, itong si Jesus
na tinanggap sa langit mula sa inyo, umakyat siya eh. Ano? Ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon sa langit. Ibig sabihin, kung paano siya umakyat, bababa uli. Ngayon, ano yung time gap ng kanyang pag-akyat at kanyang muling pagbabalik? Long time ago. Ang sabi ng ating talata, verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh. Mga kapatid, ang haba na ng time ng gap niyan. Any moment, pwede siyang bumalik. Are you with me? Kumusta ang ating paglilingkod? Kumusta tayo? Tayo pinahiniwalang siya babalik talaga? O yan ang ating gagawin. Yun bang ipinagkatiwala sa atin? Pinagtatapatan natin. Man, wala na tayo paligoy-ligoy. Hindi ko nahahabaan. Promise. Kasi ito na yung konsepto eh. After a long time. Nung si Kristo umakyat sa langit, ang kanyang edad ay 33 years old. Doon nagsimula ang AD. Amen? Tama ba, Brother Romel? Ang count ng AD nagsimula sa birth of Jesus Christ. Tama? Sa AD. So, ibig sabihin, nung siya umakyat, 33 AD. Ibig sabihin, 33 AD ngayon ay 2026. Ganong katagal na yon? Ano sa aming talata? Pagkatapos nga ng mahabang panahon. Mahaba bang panahon ang 33 AD sa 2026? Mahaba bang panahon? So, be ready. Let us pray to be ready. Hindi maaaring di babalik ang Panginoon. Kumusta ang ipinagagawa sa atin? Nagtubo ba yung 5? Nagtubo ba yung 2? Nagtubo ba ang 1? Mga kapatid, ang inaasahan ng Diyos na tayong mga katiwala niya ay mabuhay talagang bilang katiwala. Hindi tayo ang may-ari. Dahil after a long time, si babalik. Sige, huwag kang maniwala. Hindi yan kawalan sa Diyos. Akala mo ka ang Diyos sa hindi mo pa ikinig, sa hindi mo pagsunod, ang Diyos ay nawawala ng bisa. He is the same yesterday, today, and forever. Yung pagtulog-tulog mo during preaching, pananagutan mo yan. Ibig sabihin kaya katulog, hindi ka seryoso sa Diyos. Bakit pagkatsismisan, mulaga ang lahat? Bakit magsasalita ng Diyos? Diyan ka mababago. Diyan ka matatakot sa Diyos. Diyan ka maghahanda sa kanyang tiyak na malapit ng pagbabalik. Tulog ka lang. Shame on you. Ayun eh. Alam mo, kung ako la'y palipas ang oras, I will not preach like this. But since I am preaching from the bottomless pit of my heart, I preach like this. Amen? Sa aking kasalanan, hindi seryosohin ang salita ng Diyos. Kasalanan yan. Kaya yung patulog-tulog, are you serious? Amen? Amen? Tapos miyembro pa. Nakakaya sa mga bisitang mulagang-mulaga. Tapos ang miyembro ay patumba-tumba. Kaya ka. Ang lungkot niyan, wala ka ng bisita, nagpatisod ka pa doon sa na-invite ng iba. Yan ang problema eh. Ngayon, tisod ka. Ayaw mo, masama loob mo. Well, love one another. That's sabi ng Bible. Love one another. Di ba? Ibig sabihin, huwag kang maghanap na lagi kang iibigin. Umibig ka rin. Hindi lagi ikiuunawain. Umunawa ka rin. Love one another, not love yourself alone. Ang gusto mo lagi kayo iintindihin, umintindi ka rin sa iba.
Ha? Ba't pag nanonood ng TV, tulo ang laway? May irit ka pa. Ba't pagsalita ng Diyos? Wala lang. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, mahaba ng panahon, gising. Gising. Oy! Hey! Pwede naman ikaw ay gising physically, pero tulog na ang iyong spiritual. Bakit? Matagal ka na hindi nagbibigay. Tulog na ang bulsa mo sa Panginoon. Matagal ka na hindi nagbabasa ng Biblia. Ako yung iniwala, yung nag-i-enjoy sa salita ng Diyos Lunes hanggang Sabado, yan ang masayang makinig kapag linggo. Pero walang pakialam sa Biblia niya, Lunes hanggang Sabado, tulog talaga yan pag linggo. Sana ligtas ka. Man, talagang, ano pag ang aking gagawin? Sabi ng isang talinghaga, Panginoon, naanyayahan ko ng lahat. Ayaw ko na, ano pa nga aking gagawin? Compel them to come. Nakakawa ng mga Kristiyano, pagdating sa gawain, walang kaglamor-glamor. Nakakahiya ka. Nakakahiya kang Kristiyano. Amen. Amen. Tapos yung iba, yung mga workers natin, araw-araw na lang nasa field. Tingnan yung pastor nyo, araw-araw nag-o-online. Kumbaga sa isang kasalan, kung tayo may modo, punasan ng dahon. Linisan na lisan ng bangko at ng lamesa. Tapos ikaw, tikim ng niluluto. Kailan na kaya niluluto? Masamang ugali yan. Ang iba'y lingkod ng lingkod, nanunood ka lang. Tagapuna pa. Amen? Kristiyano, gising. Bakit? Pagkatapos nga ng mahabang panahon. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Mahaba na ho bang panahon? Mahaba na ho bang panahon? Babalik ang Panginoon. Number 2. Kita mo, number 2 na tayo. Ay, number 3 lang yan. Pero pag may tulog pa dito, siya, tatagalan ko uli yan. Number 2. Not only the time of rewarding, but also the triggers of rewarding. Ano ba yung trigger? Kaya sino may allergy dito? Ano yung nagki-trigger ika ng allergy? You? Ano nagki-trigger ng galit? Ibig sabihin, ang Diyos, may humihila sa Kanya, may nagkokos sa Kanya, bakit siya magre-reward? Man. Sino dito yung estudyante sa school? Kala ko hindi ng Chari, tataas ang kamay. Okay. Grade 1. Elementary. Sino dito ang elementary? Ano ba sunod sa elementary? Hindi, parang grade 7 yata o grade... high school na ba yan? Tama na. Sabi ng high school, junior high school. Sino junior high school? College. Senior high. Okay, senior high. Okay, palakpak natin sila. College. Trabahador. Kahit ang trabahador, mayamo kayo. Bakit si Brother Albert ay second na? Kasi may nag-trigger doon sa company. Itong taong ito, pwedeng i-promote. Kasi may nagti-trigger na dahilan. Kaya mga elementaries o high school, ba't ka bibigyan ng medal? Ba't ka bibigyan ng honor? Kasi may nagti-trigger sa teacher na ikaw ibigyan ng honor. Ngayon, bakit mayroong bibigyan ng reward? May dahilan yun. Ang tanong, may magti-trigger kaya sa Panginoon sa performance natin para tayo gantimpalaan? Are you with me?
Kahit galit, may nakaka-trigger ng galit. Kahit yung tawa, meron may kitumawang walang dahilan, tapos nag-iisa ka pa. Mahirap yun. Nakikinig ba kayo? Ano kahit pangalanan ko kayo? Oy, nakikinig ka ba? Minsan-minsan ka na nga lang yata mapunta dito, tutulog ka pa. Are you with me? Kung ako nga, hindi natutuwa sa iyo, Diyos paga. Amen? Amen ba? Tingnan po natin ang 20 hanggang 23. Makinig kayo. Kasi isang araw tayo haharap lahat. Hindi naman si pastor lang Lahat haharap sa hukuman ng Diyos. What will trigger from us that Christ going to reward you and me? To give reward. Bakit isang araw pwede natin bigyan si Brother Rane ng tester? Kasi nakakatuwa siya. Isang tawag ka lang. Andito siya. Bagaman iwan ang ngipin, pero andito siya. Pag tinawag natin, siguro isang araw pagka tayo binuenas, gumanda ang giving, bigyan natin siya ng tester. Di ka? Pwede ba? Si Jander, lagi nandito, kahit wala full time, nandito. Bigyan natin siya ng salmin. Para hindi nasingkit. Pero wag ka. Diyan patay na patay ang maraming young people. Mukha daw Korean. Mukhang Korean, pero amoy durian. Yun lang ang masama doon, At least, mukhang Korean, amoy durian lang, Ay, magpakapogi-pogi mo na pag amoy durian ka, Yun, gising. Gising. Kaya talagang, bigyan mo nga ako, Brother Jerome, ng mga pampagising na jokes mo dyan. Parang isang tao, nagtanong, ito ho ba yung street ng mga pogi? Sabi ng dalawa, dito nga. Sabi niya, dating kayo dito, ho? Ito mo yan, gising kayo. Dating kayo dito, Kaya ayaw ko kayo mapapagtanungan Nawala na. Ano yung nagtitrigger? Basahin po natin. Verse 20 hanggang 23. Andiyan pa ba kayo? At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 talento. Sinong hindi matitrigger dyan? Binigyan ng 5, tumubo ng 5. Halimbawa, ako'y nagpapalaga ng baboy. Pag ako'y nagpalaga sa iyo ng baboy, namatay nang namatay. Ay ba, ako'y hindi makadalwa ng pagpapalaga sa iyo. At lalo nakatatlo, patay na naman. Pero yung isa naging 10, bay, mahusay ang kamay nito. Malamig ang kamay. Siguro galing sa aircon. Binigyan uli na 10. Abay, naging 50. Bay, mahusay itong ito. Nakakaganang magpaalaga. Ang Diyos ba nagaganahan sa atin? Amen. Amen. Abay, binigyan ko ng 1,000 nagbalik ng 200 Siya, itibibigyan ko ng 2,000. Aba, nung bigyan ko ng 2,000, binigyan ako ng 1,000 Aba, ang malapit nito, binigyan 500. Walang ibinalik. Hindi matitrigger ang Diyos. Are you with me? Parang gusto naman yata ninyo ng jokes. Sana ang Diyos ginaganahan. Sana ang Diyos natitrigger. Meron matitong na Diyos. Pagka tinignan ng Diyos, natitrigger talaga. Itong si Romil,
Pag nakikita ko ito, gusto ko nang dalhin sa langit agad. Sobrang na-trigger, ano? Kaya hindi masyadong mabait. Nanggigigil ang langit. Pag sobrang kang mabait, nanggigigil ang langit. Well done. My good and faithful servant. Come into the joy of thy Lord. Akala mo, wala pang rapture, sinabihan ka na nun. What? Alam mo, may trigger eh. Bet nung binigyan ka ng 5, naging 10. May nakakatuwa yun. Kaysa manok. Tinatanong ko si aking utol, si Ande, salamat nandito. Binigyan ko ng manok. Abay, nadami na daw. Siya, bibigyan ko pa yan ng baboy. Saka ng asawa. No? Nakakatuwa ng mga kapatid na to. Ayun ba, inilalapit na ng Panginoon sa akin ng mga mahal ko sa buhay. Kasama ko na si Kenneth, kasama ko na si Kesha, kasama na si Kevin, at saka si Kat. Hindi na kami nagtatay lamang. Tapos nandito pa si Ande, purihin ng Panginoon. Tapos nandito pa yung mga pamangkit. Tayo nga kayo, yung mga pamangkit ko dito, tayo nga kayo. Yan. Ikaw lang ba? Yung iba, walang iba. Okay, salamat. Andiyan na din ang bahay nila. Nakakatuwa naman. Amen. Kumusta ang isang buhay na pinagkatiwala sa iyo? Sana magtubo yan. Ang Diyos ay matitrigger. Merong nagtitrigger, bakit siya nagbibigay? Kasi tumutubo. Tama ba? Maliwanag ba? Ang tanong, ang Diyos ba'y natubo sa inyo? O tutubuhin kayo? Tayo. Ang Diyos ba'y natubo sa atin? Ang Diyos ba'y may ganansya sa atin? Ang Diyos ba'y may kinita sa atin? Ang Diyos ba'y may napapala sa atin? Ang Diyos ba'y may pakinabang sa atin? Nakaka-trigger talagang bigyan ng gantimpala. Akalaan mong 5, tumubo ng 5. Yung 2, tumubo ng 2. Kumusta ang iyong buhay? Tumutubo ba sa Panginoon? Upuri iyo. Tingnan pa natin, yung nag-trigger. Ayan pa ba kayo? Kaya sabi ko sa ito, 3 points lang tayo. Makinig lang kayo. Verse 20. 1. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Sino hindi matitrigger doon? Mabuting gawa. Kaya nga kinalulungkot din sa mga Kristiyanong pawala-wala, hindi nakaka-attend ng napakatagal ng panahon. Anong nakaka-trigger? Hindi tuwa. Ang masamang gawa, hindi nakakapag-trigger ng reward. Kaya sa akin, paano ka pa magiging blessing sa kabuuan kung lagi kang wala? Kaya Kristiyano, huwag tayong pawala-wala. Dahil kapag higit pawala-wala, isang araw, ikaw ay magwawala. Kung wala ka dito physically, sikapin mong nanonood ka ng online. At kung nanonood ka ng online, hindi bukas lang ang cellphone. Nanonood ka talaga. At kung maaari, nakagayak ka pa rin pagsimba. Hindi nakashort ka lang. Pag linggo, nasa online ka, Kristiyano ka, ikaw ay mag-behave kasi nakikinig ka ng salita ng kagalang-galang na Diyos. Tama ba? So, totoo na masakit pakinggan ng katotohanan. Pero pag tayo natututo, masarap na yan. At paano tayo matututo kung hindi tayo napapansin sa mali nating ginagawa? Maliwanag ko ba? Kita niyo ba ako? Ilan ako din Mas lalo naman kayo, kita ko. Kaya kita ko sa inyo yung buhay pa Mabuting gawa. Kumusta yung ginagawa? Mabuti ba? Yan ang nagtitrigger.
mga mabuting gawa. Mabuti ba ang gawa na ikinahan dito paglinggo? Mabuti bang gawa yan? Mabuti bang gawa? Ako hindi wala. Ang Diyos ay tuwang-tuwa. Every time na andito ka, kahit ikaw ay patumba na, at least, may sasalo sa'yo. Amen. Mabuting gawa ba na ikinagbibigay ng tithes? Lalong mabuting gawa yan kung faithful. Kaya sunod diyan, sa mga sinabi sa kanya ng Panginoon. Pakibasa niyo nga lahat. Hindi lang mabuti. Sabi nga ni Angki, si Angki malalim talaga yun eh. Kita mo naman sa hupyak ng muka, malalim talaga siya. Sabi niya, good is not good enough when the best is still available. Yun. Malalim. Kaya tagal na yung kumain, anong bakit? Sinusukat. No, talaga yung gayat niya sa ulam, may sukat pa yan. Kung yun ay 1 inch o 2 inches, etc. Kasi siya, walang AutoCAD. Wala pang panahon niya nung mag-aral ng architecture, wala pang AutoCAD. At nakita ko ang kanyang drawing, pambira makakausap mo. Para ka nasa lugar niya, ang galing. Ang isa lang napansin ko, yung helicopter. Sabi ko, hindi ako nag-aral ng architecture, pero may puna ako. Bakit ang liit ng LEC? Malaki pa ang katawan. Ay, siya nga naman! Buhay na ba? So, inulit niya yun. O di, ako'y nakatulong. Ay, so, mas mahusay ako sa kanya! Yan ay kadoktong bituka ko yun eh, kaibigan ko matalik. Alam niyo, nung kami nasa Good Shepherd, dinadala niya ako sa bahay niya kasing laki ng Good Shepherd. Ang bahay. Bahay pa lang yun. Iniakit ako doon kami nanonood ng Betamax. Kala ni Pastor Hernandez kami totoong nasa Bible study. Pero sa totoo na, iniakit na ako ng backslider na si Angke, nadamay tuloy ako. Ang pinapanood pa namin si Bandam. At saka yung Equilibrium, napanood nyo ba yung Equilibrium? Talaga kami, wala na, Bible study namin. Tapos pagdating simbahan, spiritual. Kami magkasama sa katotohanan, magkasama rin sa kalukuhan. Kaya yun ay namayat eh, siya ang bumuhat sa akin. Magkasama kami na sa conception. Pero ito mga batid, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Mabuti at tapat. Ayun kapatid, yung tapat, nakaka-trigger talaga yan. Kayo sa inyong opisina, itong taong ito, hindi pinapansin ng marami. Pero lagi ko ito nakikita dito. Napakagalang sa mga nadating. Tapos pag ako dumaan, hindi pala ako pinapansin. No? Itong taong ito, matapat consistent. Iniisipan talaga ng amo. Sako kaya magandang ilagay ito. Yamang nakita kong iti, mabuti na'y matapat pa. Ano kaya nga ang gagawin dito? Sa performance natin, napapaisip kaya ang Diyos? Yung 5 nitong talento, gagawin kong dadagdagan pa ng 5. Yung 2, dadagdagan ko ng 2. Ay, kumusta tayo? Amen. Lahat tayo harap. At ang sabi, after a long time, malapit na. Malapit na. Nandun yung the time of rewarding, nandun yung trigger. Nakaka-trigger. Alam ko mga anak ni Brother Albert, si Hannah at saka si Hart. Si Hannah, dahil nga pangalan, Hannah at si Hart. Siya, isa pa. Isa pa, Hazel. Habang nag-aaral siya, tapos active pa sa sports, sabi ng teacher nila, ano kayang grade ang maibigay din eh? Magaling eh. Mabait eh. Maganda pa eh. Kamukha ng kapitbahay. Ang teacher nag-o-observe yan. Tama ba?
Yung mga gumaduate natin sa Bible School, nag-isip yan. Sino kayo mag-i-specs? Sino kayo mag-i-specs? Out of how many Bible students? Ba't si Elisa, inilagay ito sa unahan? Siguro, maganda. Tapos, maganda. Siguro, kita yun sa grading ng mga teacher overall. Tama? May nag-trigger sa mga teachers. Pero ang tingin ko, sabi sa akin, lahat naman matatalino. Ang totoo na nga nakalimutan pa yung isang matalino doon. Pero inihabol. Mas maraming audience. Amen? Pero inuwala. Sa bawat estudyante, may grade. Ang nakikita sa iyo, nagti-trigger ng iyong grade. Kumusta kaya tayo, mga kapatid? Yung attendance mo sa church, nagti-trigger ba yan ng blessing ng Panginoon? Kung i-check ng Panginoon ang attendance mo sa church, nagti-trigger ba yan ng reward? Kayo na sumagot niyan. Are you with me? Is your attendance nagti-trigger ng kanyang reward? Is your giving? Hey, tingin. Alam mo, ang tunay na teacher, tinitingnan talaga ng muka sa muka. Kaya kita ko kay tulog o ano eh. Dapat ang preacher hindi takot sa mata ng kanyang tinuturuan. Ibig sabihin, ang preacher walang sinisino sa mata. Oh. Amen. Amen. Ang Diyos ba'y natitrigger kang gantimpalaan pag nakikita ang iyong giving? Ang Diyos ba'y natitrigger na gantimpalaan ka sa pagbabasa ng Bible? Kung wala ka malang nilusutang diyan, anong klase ka? Nakakalungkot. At ganyan ang marami. But mind you, mahaba ng panahon na siya'y umalis. Malapit na siyang bumalik. At siya'y magagantimpala, pero may nagtitrigger. Tingnan po natin talata. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na lipid. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Kita niyo ha, katapatan na nagtitrigger sa Diyos. Hindi laki. Katapatan. Ha? Basta tapat. Maliit na nga, hindi ka patapat. Eh, sa malaki pa kaya? Klaro ba? Sana pumukaw ito sa atin, mga kapatid. It's high time for us to be revived and to become more active in Christ's vineyard. Kumusta ang iyong giving? Kumusta ang iyong pagbabasa ng Biblia? Kumusta ang iyong pag-aakay ng kaluluwa? Kumusta ang iyong pagsimba? Ang Diyos ba ay atat na atat nang bumalik kasi trigger na? Oh, gustong-gusto ko ng gantimpalaan yun. Then last, yung pastor, dyan ako trigger na trigger. Yung last. Una, the time of rewarding, the triggers of rewarding, ito mga kapatid, the terror of rewarding. The terror of rewarding. Mga kapatid, kasi mga kapatid, ang Diyos ay may ibibigay sa dapat at angkop sa dapat magbigyan. Kasi ang Diyos ay righteous and just. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay makatarungan. Kanang pagpapabaya, anong gusto mo? Reward? Nakakatakot to. Kaya buhay pa tayo, bawi. Kung tayo matagal na nagpapabaya, dapak na tayo binubuhay pa niya. Mayaman pa ang awa ng Diyos sa atin. Tingnan po natin ang verses 24 hanggang 30. Diyan po ba kayo? Basahin na lang natin. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento. Iisa na nga eh. At sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo na hinahasikan.
At tagaan ka doon sa hindi mo. Hindi mo. Ano yun? Sangga ng camera eh. Sige, ano yan? Okay. At ako'y natakot. At ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito. Nasa iyo ang iyong sarili. Verse 26. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama. At tamad! Terror of rewarding. Amen. Hoy. Terror of rewarding. Alam ba, tininan ko yung mga commentary dyan. Medyo naganda na ako. Ang ganda. Ang terror ng rewarding dito, ito yung mga nabubuhay sa sariling palagay at palusot. Sabi ng talata doon, nakikilala kita. Na ikaw ay gumagabas ang hindi mo naman itinatanim. Agoy. Ang daming palusot, daming katwiran. Sa totoo na, hindi naman ganun ang Panginoon. Alam mo, kalimitan yung mga tamad at masama, ang daming isinusumbat sa Diyos. Ikaw yung magbigay diya kung saan naman dinadala ang pira. Baka kung saan padalhin, ngek mo. Alam mo, hindi ganun ang Diyos. Ikaw lang nag-iisip noon. Kaya terror ito, terror. Nakakatakot ito. Bakit? Sa dulo, hindi sila sa langit dinala. Diyan na nga ang pagtangis. Kasi general application ito. Pwedeng nasa loob ka ng church, pero hindi ka tupakin. Are you with me? Amen? Ikaw na aliping masama. Bakit? Kala mo iniisipan ng Diyos ng garne? Balik nga natin. Malapit na naman eh. Balik nga natin. Akala mo inisipan yung kanyang Panginoon ng garne? Garne. 25. Garne. Okay, yan. And then verse 24. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita. Na ikaw yung taong mapagmatigas. Kala mo iniisipan ng Panginoon ng ganyan? Kumusta ang takbo ng itik, ng isip mo every time you preach, you listen the preaching? Kumusta ang takbo ng utak mo? Maraming dyan, iisa-isa na nga binigay kung ano-ano pa sinasabi. The terror of rewarding. Alam, matakot ka pag negative ang utak mo sa Diyos. Paboritong-paborito na lang ako sawayin. Bet yung iba, lahat sinasaway. Pag preaching, sawayan sa lahat. Ay bet yung iba, bigla lagi nakita mo yung iba, ay ikaw. Kaya yung wala nang nakita kundi yung iba, malaki ang problema niya sa kanyang sarili. Ang laging nakikita'y iba, malaki ang problema sa sarili. Bakit? Hindi na nakikita ang kanya. Alam mo sabi ng Bible, nakikita mo yung puwing ng iba, pero ang iyong mata, biga. Biga. Ang iba'y puwing, ang iyong biga. Ano ka, bigatin? Kumusta ang ating pag-iisip sa Diyos? Kapag negative yan, that is terror rewarding. Amen? Amen. Kumusta ang pag-iisip niyo sa pastor? Kaya may iniwala, ang tunay na pastor galing sa Panginoon? Ang nagmamahal sa pastor, nagmamahal sa Panginoon? Kumusta ang pastor pag nagpipreach? Alay, burdagulan. Shame on you. Love one another. Ibig sabihin, huwag ka lang iibigin. Umibig ka rin. Kaya laging matitisurin. Walang tinitingnan yan kundi sarili.
Ang matitisurin, lagi lang tinitingnan ng sarili. At ito ang totoo na yan. Wala kang pwedeng ibang sisihin kapag nanghinak at lumayo, kundi sarili mo pa rin. Bakit? Sadya namang makakakita ka ng ayaw mo. Kaya nga may talatang looking unto Jesus. Bakit? Kung ako'y titingin sa iyo, magpapatuloy ba ako? Kung tayo magtitinginan sa isa't isa, magpapatuloy ba tayo? Tiyak, bawat nakikita mo sa iyong kadais, may palpak yan. Sa iyong sarili na lang magpakatotoo ka. Hindi lang palpak. Mga palpak. Kamusta ang takbo at halihaw ng iyong isip? Alam mo, kapag iniisipan mo ang Diyos ng masama, terror ang rewarding. Klaro? Klaro? Mahal niyo ba, pastor niyo? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala pag hindi niyo mahal ang asawa ko. Iginagalang niyo ba, pastor niyo? Hindi ako naniniwala kung hindi niyo ginagalang ang asawa ko. Ang hindi niyo paggalang sa asawa ko, para mo na rin hindi ako ginalang. Bakit? Isa kami. Kapalat nga niya, ako, kanyang asawa. Ay sabi pa naman ng Bible, ang mag-asawa habang nagtatagal nagsasama, nagiging magkamukha. Napakapalad ng asawa ko. Ika, wag mo. Ha? Nakikisod ako yan! Nakikisod ako yan eh! Bakit? Nakakatuwa ka ga. At least itong nakikita mong mali ang ginagawa, nagpapatuloy. Ay ikaw, nagaling sa sarili mo. Asan ka? Ha? Gusto ko yung pamaling-mali na nandito lagi. Naaayos yan. Pero ang tingin mo sa iyong sarili, galing na galing, asan ka? Di puro kayabang. That's the Word of God. Amen? Mahal niyo ba paso niyo? Mahal niyo ba ang asawa ko? Mahal niyo ba si Jingwel? Sana hindi lang birthday ko na alaala niyo. Hindi lang birthday ng asawa ko. Si Jingwel, alalahanin niyo rin. Hindi ako namamalimbo sa inyo. Tinuturuan ko kayo. Amen. Pinagpipray ko ang mga anak nyo araw-araw. Mahal ko nga niyang mga anak nyo. Di mahalin nyo rin ang anak ko. Are you with me? Verse 30. Sige, tuloy na natin. Isa lang. Saan ba ako tumigil? Saan ako tumigil? Yeah, 26. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Masipag ba kayo sumimba? Therefore, if not, rewarding is terror for us. Masipag ba kayo magbasa ng Biblia? Masipag ba kayo magbigay? Masipag ba kayo mag-invite? Pinagkatiwalaan tayo ng mga kakayanan. Huwag niyong ibaon sa lupa at kung ano-ano pang iisiping pangangatwiran. Dahil kung hindi, rewarding is not exciting, but a terror. And then last, doon tayo. Kaya sabi ko sa inyo, parable ito. Ang application nito yung broad. Verse 30, sa ating mga bisita, mas nakakatakot ang pagbabalik ng Panginoon. Kapag dumating siya na hindi ka pa nagsisisi at nanampalataya. Tingnan niyo po sabi ng verse 30, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas
Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kung ako sa iyo, be sure that you are saved. If not, you're bound to hell. If you're saved, sana natitrigger ang Diyos na tayo gantimpalaan. Amen? Tayo pa yung mukha tumikit, tayo pa yung manalangin. Mapagpala naming Diyos,